Pasado alauna ng hapon, abot dibdib ang tubig na sinuong ng mga residente sa kasagsagan ng malakas na ulang dala ng habagat. Sa marker, kitang nasa 5 talampakan ng taas ng tubig. Pasado alas 2 ng hapon, lalo pang tumaas ang baha, bandang 8 talampakan na at abot bubong na ang tubig. Grabe, no? Mabait pa rin ang Panginoon, mga boss. Dahil kung gabi ito nangyari, tapos abot hanggang bubong yung tubig, tapos kasarapan ng tulog, naku po. Maraming casualty dito. Nalubog ang ilang sasakyan. Meron pang nagbangka at nag-jet ski sa baha. Dami. Ang dami kong tawa dito, mga boss. Parang yung West Philippines dinala na dito sa Metro Manila. Biruin mo, mga boss, nag-jet ski na yung ibang residente dito. Grabe. Good morning sa inyong lahat. Welcome back sa panibago nating video na kung saan balikan lang natin ang naganap kahapon na matinding ba dito sa Metro Manila, na kung saan napakadelikado, mga boss. So magpasalamat pa rin tayo, mga boss, na nangyari ito hindi gabi. So halika, panoorin natin. Sa post ng Barangay Tatalon, Quezon City sa Facebook page nito, pasado alauna ng hapon, abot dibdib ang tubig na sinuong ng mga residente sa kasagsagan ng malakas na ulang dala ng habagat. Sa marker, kitang nasa 5 talampakan ng taas ng tubig. Pasado alas 2 ng hapon, lalo pang tumaas ang baha, bandang 8 talampakan na at abot bubong na ang tubig. So ayan dito, mga boss, abot hanggang bubong na yung tubig dito. Napakadelikado nito kung gabi ito nangyari, tapos kasarapan ng tulog. Pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Pinasok ng mga rescuer ang mga loobang bahagi ng Barangay Tatalon para mailigtas sa mga residente. Sinamantala nila habang maliwanag pa dahil alam nilang lalong mahirap ang rescue operation kapag nagdilim na. Biglaan ang pagtaas ng tubig doon. Gayon din sa Barangay Damayang Lagi. Nakalatag na lubid ang kanilang gabay para hindi matangay ng agos ng ilog. Sobrang baha na, wala na kami makuhang gamit. Lahat talaga ubos. Si John Patrick pinasa ng kasintahang si Angeline para makatawid sa baha. Much better na at least kahit yung paman lang niya mabasa, wag lang yung upper body. Opo. Sakitin ka ba? Grabe naman ang love ng boyfriend mo sa'yo. Ha? Ano masasabi mo sa boyfriend mo? Thank you so much. Sa mga ganitong pagkakataon, muling pinapaalala sa taong bayan ang mga anomalyang bumalot sa mga flood control project. Dahil sa inyo kaya bumaba dahil sa flood control, yung pera namin kinuha nyo. Ang baha ay pagkakataon para sa iba pa na kumita kahit papaano. Gamit nila mga bangka para maghatid ng mga tumatawid. Pero meron din namang hindi raw bayad ang hangad. Tulong sir. Tulong mo dyan. Tulong. Walang ba ito? Kusang loob lang sir, kusang loob. Waterproof kami! Lubog din ang maraming bahay sa Barangay Rojas District matapos umapaw ang ilog. Sa lalim ng tubig, tila nakipagpaligsahan sa swimming ang mga residenteng ito. Naglutangan ang mga gamit sa bahay na ito na pinasok ng baha. Sa G. Araneta Avenue at sa NS Amoranto, umabot hanggang baywang at dibdib ang tubig. Nalubog ang ilang sasakyan. Meron pang nagbangka at nag-jet ski sa baha. Dami kong tawa dito, mga boss. Parang ang nangyari, yung West Philippines dinala na dito sa Metro Manila. Kaya yun, yung ibang residente dito nag-jet ski na. Grabe, no? Ano kayang reaksyon ng mga congressman dito sa nasasakupan dito sa Quezon City? Grabe, abot bubong sa iba't ibang bahagi ng barangay. Ano kayang reaksyon ng mga kawatan dito ng mga congressman? Abot leg ang baha sa bahaging ito ng Barangay Del Monte. Abot bubong sa ibang bahagi ng barangay. Kapit kamay ang isang grupo habang tumatawid sa malakas na agos ng tubig. Sa E. Rodriguez, may bahaging abot baywang ang baha. Isang residente ang isinakay sa sirang ref para mailikas.
Gano'ng kataas yung baha doon? Biglaan lang ba to? Tila naging ilog ang ilan pang pangunahing kalsada gaya ng Mother Ignacia. Sinubukan ng sasakyang ito na tumawid sa baha pero hindi kinaya. Tila napalutang na lang. Sa tulong ng ibang motorista, naalis sa pagkakalubog ang sasakyan. Binahari ng East Avenue at Visayas Avenue sa bahagi ng Pasong Tamo na umabot daw sa lampas tuhod ang lalim. Pahirapan umuwi ang mga commuter sa Commonwealth Avenue. Ilang provincial bus ang pansamantalang tumigil muna sa dispatch para sa baha sa A. Bonifacio. Baha pati ilang bahagi ng EDSA gaya ng ilalim ng estasyon ng LRT-1 kung saan umabot hanggang binti ang tubig. Pati Manila North Cemetery hindi nakaligtas sa baha. Gayon din ang Korte Suprema sa Padre Faura. Perwisyo para sa mga motorista ang pagbaha sa iba't ibang kalsada sa Maynila. Alas 2 ng hapon, walang galawan ng mga sasakyan sa kanto ng Espanya Boulevard at Caico Street sa tapat ng University of Santo Tomas. Kung sa gitna ka dadaan dyan, alanganin kasi hanggang bewang na. Hindi na rin kaya. Lumangoy na yung motor ko, sir. Asan? Andiyan, sir. Ayan. Opo, sir. Ayaw na. Ayaw na. Tirik na. O, tirig na, sir. Kaya, tiis na lang, sir. Inabot na kami ng panangalian. Close na ba kayo ng mga kasama mo rin? Opo, close na, close na, close. Close na, close, sir. Para na kami magkakapatid tuloy. Pati hanap buhay na perwisyo. Baha na po sa mga dadaanan, sarado na po lahat eh. Yung online, nag-online lang po ako ng ulam. Matumal ngayon, hindi kami online, nagdi-deliver po. Hindi makabiyahe, yan po. Walang kita. Pinasok din ng baha ang campus ng UST. Binahari ng Philippine General Hospital o PGH sa Taft Avenue. Yung ganitong intensity ng mga pag-ulan, posibleng magtuloy-tuloy up until Wednesday dahil nga po may binabantayan pa tayong possible development ng low pressure area. So ito po yung isa sa nagdadrive ng paghatak ng habagat po dito sa may Luzon as well as sa western section ng Visayas. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Grabe mga boss, no? Pag naisip mo ng husto mga boss, mantakin mo mga boss, simula 2022, 2023, 2024, hanggang 2025 mga boss, ang budget dito sa Metro Manila mga boss, umabot na ng 107 billion pesos. Grabe, mapaisip ka mga boss kung saan ba dinala yung pera na ito mga boss. Grabe, ang laki niyan. 107 billion pesos mga boss sa loob ng 4 years. 22, 23, 24, 25. Dapat matanong dito si Vince Dizon mga boss dahil kung matatandaan nyo nakailang interview to si Vince Dizon na nagyabang pa na kailangan daw aauditin yung ginastos sa flood control mga boss. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin nangyari sa sinabi niyang aauditin. Grabe. Nakakalungkot.